Magkano binayad sa akin? Para sa mga nagtatanong, mga nag-aakusa, I got 51 billion pesos lang. Yan pong halagang yan, sa mga nag-aakusang ako'y bayaran, kayang-kaya ko pong bayaran ang inyong pagkatao. Makinig lang kayo sa mga vlogs ko. Sa vlog si Benji, ni Mima, tsaka yung masungit kaninang babae, kay Admin Rich, kay Go Philippines, kay Takero, yun. Oh. So shoutout po sa inyong lahat. Okay, so ba tayo nandito ngayon bukod sa tinawag tayo? Well, alam niyo ho, ito po gusto ko itong i-address kay VP Sara at sa ating presidente. Okay? Alam niyo ho, Mr. President, naiintindihan po ng inyong ibang lingkod kung bakit ayaw ninyong desisyonang sipain si VP Sara. But I still remember, binigyan niyo sila ng final word. Ang sabi nyo noon, if I paraphrase, ang sabi nyo, mag-focus kayo sa trabaho, kayo DepEd, and pakita kayo ng performance. Now, Mr. President, sabi nyo nung nakaraan, wala kayong nakikitang sapat na dahilan para tanggalin siya sa pwesto. Kaya po kami nandito ngayong gabi ay para po sabihin sa inyo ang mga sapat na dahilan. No, yung mga nandyan sa tarpaulin na yan, for sure naman. So, hindi ko na kailangan babain isa-isa yan. Yung ilan, mga binanggit nila kanina, grabe, 19,000 ghost students. Putragis, familiar lang ako doon sa ghost na totoo. At doon sa ghost employees, pati estudyante, nagiging multo na. Sino yung nagsabi kanina? Ang DepEd natin may history ng pagnanakaw. Yung pong, nalala nyo, hindi na mas, yung nakarang administrasyon sa tatay niya, ano nangyari doon sa laptop? Diba? So ano mangyayari sa mga estudyante? Sabi nila kanina ron, di magnanakaw din. Now, ang punto ho rito, Mr. President, dalawang bagay po, ang dalawang departamento ng inyong, ng ating pamahalaan, ang pinaka-importante, DepEd at saka po ang DA. Puro ho, para sa ating nourishment. Agriculture, para sa pagkain. Pero pag-uusapan natin ngayon, ito pong education. Ang sabi po ay, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Alam niyo ho, dati rin po akong kabataan. Katulad niyo, dating kabataan. Hindi ba't kinukumpara ninyo ang mga kabataan noon, which is kayo, tayo, sa kabataan ngayon? Ang daming kabataan ngayon, tanging o tama. Sino kayang may kasalanan nun? Ito kabataan. Diba? Pera yun. Alam nyo, yan ho'y may kinalaman sa palpak, sa mababang kalidad ng programa at sistema ng edukasyon natin. Mahal na Pangulong BBM, deserve po ng taong bayan, hindi lang ng 31.6 million voters mo, kung hindi po ng 115 million Filipinos. Updated, kanina nakita ko binanganak bago. Pang 115 million. Deserve po namin lahat na magkaroon ng sisibol na mga kabataan na pag-asa ng bayan na totoong pag-asa, hindi po palaasa. Kaya ho, marapat lamang na kung paano ang ginawa ng ating presidente sa DA na humanap siya nang sa tingin niya mula ron sa hanay ng agrikultura ay karapat dapat na humalili sa kanya. Mas magaling sa kanya. Sir, i-apply nyo rin po yan sa DepEd. Pumili ho kayo, hindi ng politiko, bagkus ng taga-education sector. Diba? Para ho sa kinabukasan, legacy na inyong iiwanan. At doon sa mga nag-aagusang kami ay mga bayaran. Okay, alam nyo na presyo ko, 51 billion. Kung kami po ay bayad, kung ang inyong abang lingkod ay bayad ni PBBM, hindi ko magagawang i-call out ang ating presidente. Hindi namin magagawang tumindig dito. Although tinatawag kaming BBM vloggers, sarap nga pakinggan eh. Pero ang pagtindig namin dito ay pagpapatunay na kami po ay independent. Kami po ay may independent mind. Alright?
at hindi talaga kami bayad. Ako, may bayad po ako 51 billion. Kaya kong bilhin ang pagkatao nila. Okay? Yes, hindi kayo bayad. Ako lang. Hindi kayo bayad. No? Sabi nung iba, nilangaw daw tayo. Alam niyo, wala naman po sa dami ng dumalo yan eh. Ang pinaka-importante dito, yung mensahe ay naiparating. Diba? Minsan na nating pinatunayan, minsan na nating pinuno ang Commonwealth Avenue. Ilang beses nating pinatunayan ang napakahabang mga motorcade. Diba? Sa mga probinsya, lalo na ron sa Pangasinan. Oh. From Urdaneta hanggang dun sa Lingayen. Diba? Kami, ang Team Goldfish. Nakarating kami kung hanggang saan. Catanduanes, na baluarte ni Lenny. No. Diba? Pero ho, gaya nga na sinabi ni Attorney Enzo Recto kanina, sa nakikita niya in the long term, ako rin eh, hindi po magandang maging presidente pa natin si Bibi Sara. Bakit? Eh wala ho tayong maramdaman na pagpapakita ng pag-aalala. Pag-aalala bilang isang magulang nga eh. Diba? Bilang Vice President, pagdating sa usapin ng mga kinakawawang mga mangingisda, ang isasagot lang niya, no comment, ang pagsasalita tungkol dyan about foreign policy, para po yan sa DND. Walang hiya. Kahit yun na nga lang yung sabihin, inasa pa sa kapatid. Ang buhay ito. Nung itinanong itok-itok, is magiging presidente. Mariosep. Isipin nyo naman, meron kang presidenteng matalino. Meron kang presidenteng ang bilis sumagot. Di ba? Bangag nga eh. Ang talino sumagot ni BBM. Tapos ang papalit, itok-itok. Tapos nasaan si Yusek? Hello? Di ba? Eh parang nakikita ko nito, pag naging presidente siya, buhay na naman po si Harry Roque. Di ba? Yun na nga eh. Nakakapanghinayang po para sa isang abogado na katulad ni Harry Roque ang nakakasuhan ng pampi-fake news ng cyber libel. Bakit? Alam mo kung ano yung tama. Human rights advocate yan. Human rights lawyer. Katulad ni Attorney Enzo Recto. Yan nga yung napagkwentuhan namin. I'm sure napanood niyo yan sa interview namin sa kanya. Nung nagkita-kita kami roon sa Zambales. And personally, pinarating ko sa kanya ang ating imbitasyon para sa event na ito. Kasi nakarating po sa amin ni Mami Peng sa pamamagitan ng kanyang subscriber o follower ay interesado raw po. At eto nga, tinutuon niya yung sinabi niya na pag maaga kaming nakarating sa laot, didiretso kami dito. So madaling araw dumating sila. Diba? Kaya ngayon, sorry, iyak na lang. Ayoko na tawagin silang DDS. Mas gusto ko silang tawagin Digonians. Bakit? Eh si Digong lang naman ang pinakikinggan nila. Wala ka namang mapapakinggan kay Sara eh. Diba Sir Benji? Meron ba? No comment. Diba? Digonians po. Yung mga yan. Ngayon, panghuli, naalala ko lang din, doon sa, ano tayo nag-interview ng Chinese media kay Daddy Dix? Basta yun na yun. Anong sabi niya doon? I'm sorry. I am no longer the president of this country. Then, biglang banat. If given the chance, I will reverse everything. So, ibig sabihin, gaya binabanggit ni Attorney kanina, pag si Sara ang naging presidente, i-reverse niya. Ibabalik niya sa kung ano ang sinimulan ng tatay niya. Eh problema po ngayon, merong tatay na hindi makapaghintay ng 2028 kasi baka hindi manalo. Paano kung magkaroon ng debate at doon natin ibase ang desisyon? Tragis, disgrasyang malaki. Kaya mas mainam na agahan. Ang problema,
Nako, parang military junta talaga yung trip eh. Para siya yung uupo, hindi rin siya tiwala sa anak niya, no? Kasi sabi niya, if given chance, I will reverse everything. Diyos ko po. Alam niyo ho, dati ako sa mga avid na talagang sumusuporta at nagtatanggol kay dating Pangulong Duterte. Hanggang sa nung mapatunayan ko, April, bababa ng katapusan, nung nagkaroon ng collaboration ang Chinese Communist Party, tsaka etong partidong binuo ni Ninoy Aquino at saka ni Aquilino Pimentel Sr. Una ko hong nakita sa post ni Sir Benji. Tapos, nag-research pa ako. Naku, bumalandra sa akin. Mas matindi kay Atty. Tracy Cruz Angeles na kung saan nabanggit doon na inayunan ni Digong ang hinihingi ng Chinese Communist Party sa PDP laban na suportahan ang kanilang 9-line, yung kanilang claim. Na ang claim pa nila, hindi katulad ng claim natin na limited jurisdiction base sa UNCLOS. Ang claim pa nila, 9-line ng South China Sea ay teritoryo nila. At pag teritoryo yan, pwedeng ipatupad ang kanilang mga batas. Kaya nga may batas sila sa Coast Guard na pwedeng mamaril. Samantalang tayo, base sa batas, base sa UNCLOS, limited jurisdiction. Exclusive lang tayo pagdating sa pakinabang sa West Philippine Sea. At meron tayong obligasyon na ito'y pangalagaan, i-develop at ipagtanggol. You see? Luging-lugi tayong sumusunod sa batas, limitado. Sila, ang layo-layo ng aangkin, anak ng baka, absolute. Di ba? Kaya ako nakakaawa. Nung pumunta kami roon sa Zambales, ilan yung mga magsasakang personal naming nakakwentuhan. May mga na-interview kami na merong off-cam. Ito pang isang matindi rito. Nalala ko dati, tuwan-tuwa tayo. Ipinagmamalaki ni dating Pangulong Duterte, nakabalik ang mga mangingisda sa Scarborough Shoal. Anak ng tutsang, budol pala. Pagkatapos daw po. Bakit? Yung extraordinary, hindi lang gentleman's agreement ha. 2016, meron siyang kauna-unahang agreement. Temporary, pero extraordinary. What makes it extraordinary? Pinapayagan ng China makabalik ang mga Pilipinong mangingisda sa labas ng Scarborough Shoal. Sa ngayon, nakakapangisda ang mga Pilipino sa labas din ng Scarborough Shoal. So walang pagbabago. Diba? Ang maganda ngayon sa paraan ng pagbawi ni PBBM doon sa Scarborough Shoal, ang atin pong puwersa nakakaposisyon kahit hinaharas. Sa panahon niya, wala. Restricted pala ang mga puwersa natin doon. Extraordinary, hindi sa akin sinabi. Diba? Ibinida lang at masaya na tayong nakabalik ang mga Pilipinong mangingisda. Smiyo. Tapos, David Secretary natin, balikan natin, sa katutak yung mga issues. Diba? Kaya ho, for VP Sara, ma'am, dalawa lang hinihingi ko nga ngayong gabi. No? Magbitiw ka bilang DepEd Secretary. At magbitiw ka na rin bilang Vice Presidente. Dahil sa iyong posisyon sa pagiging Vice Presidente, ang mga katropa ng tatay mo ay sinasamantala ito na mapatalsik si PBBM and eventually, ikaw ay gagamitin nila para makapamayagpag uli sa pwesto. At para sa protection din sa ICC. Kaya kung totoo ng ating Vice Presidente ay talagang nasa panig ni PBBM, ma'am, do the ultimate sacrifice. Magbitiw ka bilang Vice Presidente, magbitiw ka bilang DepEd Secretary para magkaroon ng karapat-dapat na hahalili sa iyo sa ngalan ng kinabukasan ng mga kabataan at ang pagkaroon ng totoong pag-asa ng bayan. Maraming salamat po. Maraming salamat! Napakagandang... ang daming mga pangangailangan. Minsan pa, yung mga pasok nila nasususpinde dahil minsan yung mga kwarto, walang electric pan sira. Bakit ko nasabi?
Eh mismo pamangking ko, ganun eh. Kulang daw yung electric pa nila. Mainit. Pero sa Manila Hilton, nag-sign. Eto pa, isa pa sa dahilan mga kababayan na ito si BP Inday Sara, eh mag-resign na sa DepEd. Isipin nyo namumuno siya sa DepEd, pero gumawa siya ng video, nagbigay ng pahayag sa SMNI at kay Kibuloy. Pero sumusuporta raw siya kay Pangulong Bongbong Marcos. May sinasabi pa siya, susuportahan niya raw si Apo Lakay hanggang katapusan. Pero minsan may ginawa ba siyang video para suportahan niya, pinagtanggol niya si Pangulong Bongbong? Wala. Pero gumawa siya ng sarili niyang video, na walang nagtatanong sa kanya. Gumawa siya ng sariling video, ang sabi niya, yung SMNI pinagtatanggol niya, si Kibuloy pinagtatanggol niya, gumamit pa siya ng talata sa Biblia para ipagtanggol niya si Kibuloy. Walang nagtatanong sa kanya nun pero gumawa siya ng sariling video. Pero nung tinanong siya about sa West Philippine Sea, doon sa mga Coast Guard na mga kababayan natin, kung ano masasabi niya, ano sabi niya? No comment. Samantalang yung West Philippine Sea, sakop ng Republika ng Pilipinas yan, ibig sabihin, Vice President siya hanggang doon sa West Philippine Sea na yun. Pero wala siyang sinagot, wala man lang siyang sinabi na karapatan ng mga Coast Guard, mga isda magpunta doon, karapatan natin, lugar natin yun. Wala siyang sinabi. Eh, hindi ka ba nahihiya niyan, BP Inday Sara? Hindi ka man lang nagkomento, nagbigay malasakit doon sa mga Coast Guard, mga isda. Malay mo, binoto ka niyan bilang Vice Presidente. Noong panahon tumakbo ka, tapos sasabihin mo, no comment, kataran. Joke lang. Ito pa mga kababayan, si BP Inday Sara, kapag SMNI Kibuloy na ang pinag-uusapan, nagbibigay siya ng komento, pinagtatanggol niya. Hindi siya nagbigay ng salaysay sa China kasi nga, inaalagaan niya ang relasyon ng pamilya Duterte dyan sa China. Kasi kung magbibigay siya ng opinion sa West Philippine Sea, pinagtatanggol niya mga kababayan natin, Coast Guard ng mga isda, pipick upin yun ng media ng China. At nakakarating kay Xi Jinping yung phone nila. So masisira yung kanilang relasyon. Isipin niyo mga kababayan, baka meron pang di nakakalam dito. Ang lakas ng pamilya Duterte sa China. Bakit? Isipin niyo, may eskwelahan doon na nakapangalan sa nanay ni Digong. Isipin nyo, nakapangalan sa nanay niya, eskwelahan sa China, nagtayo pa raw sila ng puno sa loob, bakas ng kanilang pagmagkakaibigan. Ay putik. Ganong kalakas yung pamilya niya sa China. Kaya nga inaalagaan nila yung relasyon nila doon sa China. Tingnan niyo si Sara, nagcha-Chinese na. Baka minsan pag nasa lubong niya, hindi na magtagalog yun, hindi niya maintindihan. Kasi yung chick na yung sinasabi. Kaya nako, BP Inday Sara, kung naririnig nyo ma'am, i-address ko sa inyo ito. Mag-resign na kayo dyan sa DepEd, at kung mayroon pa kayo natitirang hiya, mag-resign na rin kayo bilang Vice Presidente. Kaya nyo lang, alam mo madam, Vice President, ito a-address ko sa inyo to mama. Ako may karapatan ako magsalita bilang mamamayang Pilipino, netizen, butante rito sa Republika ng Pilipinas. Kaya mo lang naman inaalagaan ma'am ang relasyon mo kay Pangulong Bongbong para magkaroon ng amor at yung ICC warrant ay hindi tuluyang papasukin dito dahil kahit papaano Vice President ka ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero kung ikaw talagang sasabihin mo na ayaw mo na sa Administrasyong Marcos, umuurong ka na dahil kahit ayaw mo namang sabihin yan, yun naman talaga nararamdaman mo. Isipin mo, gagawa ng mga mautog rally, mura rally, ang mga kapamilya mo sa iba't ibang lugar din sa Pilipinas, nandoon ka, nagpupunta ka. May hindi ka man lang gumagawa ng video na wag niya nang ganyanin si Pangulong Bongbong, ganyan, ganito. Wala. Tapos sasabihin mo, sasuporta mo si Pangulong Bongbong. Paano nangyari yun? May hindi ka gumawa ng video magmula nun hanggang ngayon na pinagtatanggol mo si Pangulong Bongbong. Mas pinagtanggol mo pa yung SMNI at si Kibuloy. Maraming salamat po mga kababayan. Hindi ko na patatagalin ito pa ano pa masabi ko. Maraming salamat po sa mga nagpunta rito at sa lahat po ng nag-organisa nitong ating rally. Maraming salamat po. Maraming salamat, Sir Chris!